Mga tanong na gusto kong ibahagi sa inyo sa hapong ito at sabay-sabay natin bigyan ng katugunan, bigyan ng kasagutan. Sa maagang yugto pa lamang ng inyong buhay, maunawaan nyo na bakit kaming mga magulang nagsusumikap na kayo'y mapag-aral at makapagtapos para magkaroon ng isang magandang bukas. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman ang kasalukuyang hinaharap ng ating bansa at ng buong daigdig. Libo-libong nawawala ng hanap buhay, nagsasara mga establishmento, pagawaan at iba pa. Ito ay dahil sa lumalalang pandaigdigang krisis ng pananalapi o ang tinatawag na Global Financial Crisis na sa kasalukuyan damang-dama nating lahat. Dahil dito, patindi ng patindi ang kompetisyon sa ating bayan, maging sa buong mundo. At isang bagay na dapat nating ipagmalaki, that the Filipinos are among the best educated, most literate, and highly trainable citizen in Asia, and responsible people. Totoo po yan. Naniniwala ba kayo dyan? Parang mahina. Ganyan. Dahil aktibo tayo, Pilipino tayo, dapat parating pag sinabing naniniwala tayo, kaya ng Pinoy yan, kaya natin yan. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay. Pag hindi tayo nagkakaintindihan, sisimulan ko ulit sa simula. Nagkakaintindihan tayo, sige. Kaya nga, dapat iba yung pagsasanay, pag-aaral, maging ito man ay pang-apat na kurso, vocational, a 4-year course, a vocational or a technical course. Dahil ang ating bansa ay nangangailangan ng mga marurunong at mga dalubhasa para lalo pang makasabay sa pandaigdigang kompetisyon. At nang sa gayon, makatulong tayo maibsan o mabawasan ang kahirapan ng ating bansa. Naalala ko, meron lang share sa inyo. Nung bata pa kami, sabi ng tatay ko, mag-aral kayong mabuti. Dahil ito lamang ang pwede naming ipamana sa inyo ng inyong ina. Ang edukasyon ay hindi naaangkin, hindi nakukuha ng kahit sino paman. Nagtataka ako, bakit kaya? Kasi bata pa ako nun eh. Parati nilang paulit-ulit sinasabi yan. Hanggang isang araw, nag-share na naman ang tatay ko. Sabi niya, sa aking pinagtatrabahuhan, ang isang sweeper ko doon ay engineering graduate siya. Hindi ba? Alam niyo yung sweeper, magwawalis. Naglilinis lamang ng kanyang lamesa, pero engineering graduate yun. At isa pang maikling kwento, meron akong kakilala, isang matalino, masipag na estudyante, scholar ng bayan. Maraming tinapos na kurso. Hindi mo masasabing siya ay hindi matatanggap sa kung ano pa mang trabaho ang kanyang a-applyan. Pero nasan siya ngayon? Isang dakilang may bahay. Okay, mga batang sinasabi ko dito, ang edukasyon o kaalaman ay hindi lamang nakukuha sa silid-paaralan, sa 4 na sulok ng eskwelahan. Lumabas tayo at makikita natin ng ibang pagsasanay at ibang edukasyon ay maaari nating malaman sa labas nito. Ganun pa man, kailangan natin pumili sa dami ng i-offer ng mundong ito kung saan tayo pwedeng magwasto, saan ay kabubuti natin, saan ang pwede nating gamitin tungo sa pag-unlad, tungo sa magandang kinabukasan. At ngayon, sa kasalukuyan, ilan tayong gumagraduate ngayon, inaasahan ko na isa sa mga estudyante dito, hindi natin alam, baka balang araw,
Kayo na tinatawag ditong vice mayor, mayor. Di ba pwede yun? Parang mahina. Pwede yun, di ba? Dapat parating ganyan. Di ba pwede yun? Pwede po yun. Kasi ako, hindi ko rin inasahan na ngayon ako ay magbabahagi ng kaalaman sa inyo, sa harapan ninyo ngayon. Dahil nung ako estudyante, katulad ninyo, nakikinig lang ako, pero lahat yan, hinihimay-himay ko. Kung alin dito ang kakabuti para sa akin, alin dito ang ikasasama ko. Pakatandaan natin mga bata, ang edukasyon ay walang hanggang katapusang pag-aaral. Kahit natutulog na tayo, nananaginip pa tayo, minsan nag-aaral pa tayo. Totoo po yan. Naniniwala ba kayo sa akin doon? Puro kayo opo, baka mamaya. Pagdaas to, abangan ko kayo dun sa labas eh. Di nyo ako masagot ng sakto Okay. Nakasalalay sa ating lahat ang magandang kinabukasan. Ang magandang kinabukasan, nakasalalay naman sa magandang edukasyon. Tutulong tayo sa mga magulang natin para naman sa gayon, pagdating ng takdang araw, tayo naman aagapay sa kanila. Mga bata, ang edukasyon ay susi ng tagumpay. Ikaw at ako, tayong lahat, maging bahagi tayo ng pagbabago. Pagbabago na dapat ipaamana natin hanggang sa susunod pang mga salin lahi, hanggang sa susunod na henerasyon. Mabuhay ka mag-aaral, mabuhay ka, mabuhay ang Cresdaville, mabuhay tayong lahat, muli isang matagumpay na hapon sa inyong lahat.